Magandang umaga, class. Magandang umaga. Tumayo po muna ang lahat para sa pagdarasal. Pakiunahan po natin. Sa pagdarasal ng Espiritu Santo, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Our daily bread and breakfast in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bago tayo magsimula, may lipat ba sa klase? Yes, Yes po! po! Sino? Edito! Pakisulat na lang po. May date po. Okay? So, bago tayo magsimula sa ating aralin, ito, meron tayong house rules. Pwede bang basahin nyo isa-isa? Simpleng magtutunin sa klase. Magpatuloy sa turo at sundin ang mga tagubilin. Huwag malipot at manahimik. Itaas ang kamay at hintayin tawagin bago sumagot. Lumahok at magpagtulungan sa kalakayan at mga gawain sa klase. Pakitandaan po yan mga bata So, bago tayo magsimula sa bagong aralin, alamin muna natin yung nakaraang tinalakay natin o pagbabalik-aral. Sino kayang makakapagsabi kung ano ang napag-aralan natin ng isang linggo? Yes? Pag-aralan natin itong nakaraan ay patungkol sa unang libang panalangin. Tama. So, ano kaya ang nangyayari sa unang digmaang pandaigdig? Sino ang makakapagsabi? Yes? Ito ay nagsimula noong Hulyo 1914. Magaling. So, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, may gagawin muna tayo. Yan. Magbastang mabuti ang larawan na andito at alamin niyo kung ano ang sumisimbolo ng larawan. Sino ang may ideya kung ano ang sumisimbolo ng larawan? Politika po. Yes, politika. Opo, tama. Sino pa? Magkakamukha po sila, ma'am. Yes, magkakamukha sila. Sino pa ang may ideya? Magkakapamilya. Opo, tama. So, kung mapapansin nyo, ang sumisimbolo ng nasa picture ay politika. So, mapapag-aralan natin kung anong uri ng politika ang nasa picture. Meron ulit ako ditong ipapagawa sa inyo na kung saan isa-isa sa inyo ang kasali sa aking palaro. Magtatawag ako ng pangalan at isusulat nyo kung sino ang nandito sa picture. Naunawaan niyo ba? Yes, ma'am. Ma'am, po. Hindi na po Nalilito po akong humingi ng tulong. Ma'am, po. Okay. Okay, kaya naman. Ay! Ito ka na. Ito ka na. Lagi ko na siyang late.
Yan. Maraming salamat. So ngayon, magtatawag ako ng pangalan kung sino ang makakakilala sa mga taong nandito. Ilalagay nyo dito yung pangalan at then kung saang lugar sila kilala. Nauunawaan po ba? Yes po. Okay. So, Miss Amaro, maaari mo bang isulat kung sino ang nasa unang larawan at kung anong lugar sila kilala? Okay, sa pangalawang larawan. Yes, Miss Tesorero. Sige na po. Miss Tommy. Yes, Miss Leanne. Okay, Miss Bane. Miss Nico. Kahit ball pa lang po yung gawin mo. Mali! Yan. Napakagaling. Tingnan natin ang una kung tama nga ba ang sagot ni Miss Natalie. So, ang nasa larawan ay pamilya Pinay. Ang pamilyang Binay ay kilala sa lugar nila sa Makati. Ang sumunod naman na picture ay ang pamilya. Estrada. So, ang pamilya naman nila ay kilala sa San Juan City. Ang sumunod naman ay ang Pamilyang Pia. sa lugar na sumunod ang pamilya Marcos. sa Ilocos. last pamilya Duterte. sa lugar na yan, magaling. So, napansin niyo ba class na magkakamag-anak ang nasa posisyon? Sila yung mga kilalang pamilya dito sa Pilipinas na kung saan magkakamag-anak nga yung nagsasalit-salitan sa posisyon. Ano kayang tawag sa ganong sistema ng Political dynasty. Yes, very good. Political dynasty ang ating pag-aaralan ngayon. So, aalamin natin yung epekto, dahilan, at kung bakit nananatili ang ganitong sistema sa Pilipinas. Yan. Simulan natin sa pagbibigay kahulugan ng political dynasty. Sino kaya ang makakapagbigay ng kahulugan nito? Yes, Mr. Robane? Ang political dynasty po ay ang pagpapasa
pagpapasa-pasa ng kapangyarihan tungo sa isa hanggang sa isa. So, kung bibigyan natin ng kahulugan ang bawat salita, ito ay ang una, ang politika ay ugnayan ng kapangyarihan ng tao sa lipunan at ng mga pagkilos sa paggawa ng desisyon ni Numan. Sunod, ang dynasty or dinastiya ay isang pamilya na namumuno sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon at naipapasa ang pagkapinuno sa kanilang mga kamag-anak o pamilya. May kilala ba kayong pamilya sa inyong lugar na kung saan political dynasty din ang sistema? Yes. Sino naman ang may kilala dito sa probinsya natin? Yes. Ang pamilya ko po ay matagal na nanindigan ng political legacy dito sa Catanduanes. Yes, very good. Palakpakan natin si Mr. Subion. So, tama nga. Ang mga kuha dito sa Catanduanes ay masasabi natin political dynasty. Isa yung example ng political dynasty. So, sa tingin nyo kaya, ano yung sanhi ng political dynasty? Ano yung mga sanhi nito? Bakit may ganitong sistema? Sino kaya makakapagsabi? Yes? Dahil po sa sa ganitong paraan kasi, sila yung may kapangyarihan na bumuno sa mamamayan kung saan parang gusto nilang suluhin ang yaman ng isang bayan. Yes, very good. Palakpakan natin si Mr. Gerald. So, dahil nga may political dynasty, dahil sa kapangyarihan na makukuha ng tao yun, so kaya nananatili pa din ang political dynasty. Ngayon, alamin natin yung mga sanhi ng political dynasty. Pwede pong basahin. Pag nakakalaman Ang tao ng kapangyarihan at kayamanan, ituloy nila ang pangalan ito ng mismong kasaysayan. Bunga ng malagpas ng lipunan ng may hindi pantay na paghahati ng kayamanan at kapangyarihan. Paglalayong magkaroon ng legacy o pamana ng isang angkan. Yan, magaling. Ito ang mga sanhi ng political dynasty. So, hayaan muna akong i-explain isa-isa. Una, paghahangat ng ilang tao ng kapangyarihan at kayamanan. So, dahil sa kapangyarihan ng kanilang mga angkan, gusto nilang mas yumaman pa. Mas maging matagal pa yung kanilang pamumuno na sila-silang pamilya lamang ang nasa posisyon. Nakikinig pa po ba? Opo. Pangalawa, may tuturing nilang pamana ito ng mismong kasaysayan. So, dahil nga kinamulatan nila ito mula sa kanilang mga ninuno, kaya nais pa nila itong i-expand pa, nais pa nilang tumagal pa sila sa kapangyarihan. Pangatlo, bunga ng malakas na ito ng may hindi pantay na pagkahati ng kayamanan at kapangyarihan. So, dahil sa political dynasty na ito, yung mga yumayaman, mas lalong yumayaman at yung mga mahirap, mas lalong Humihirap. Yes, tama. Pang-apat, paglalayong pagkaroon ng legacy o pamana ng isang angkan. Yan, tulad nga ng sinabi ko kanina, dahil sa kapangyarihan na nakukuha nila or taglay nila, gusto nilang ipamana sa kanila lamang. Yung walang oportunidad para sa iba, yung dapat yung kapangyarihan na ito para lang sa pamilya ko. Ganun ang political dynasty. So, sa inyong palagay kaya, bakit patuloy na namamayagpag ang political dynasty hanggang sa ngayon? Sino ang makakabalo? Sa inyong palagay, bakit kaya namamayagpag pa ang political dynasty? Yes, Mr. Debar? Kung iisipin kasi natin, dahil isa sa dahilan kung bakit patuloy pa rin mamamayagpag ang political dynasty dito sa ating bansa, siguro po ay dahil sa matibay na pundasyon ng political at socio-economic ng ating bansa na nagre-resulta sa patuloy pa rin pamamayagpag ng political dynasty.
Bar. So dahil nga sa nakaugat na, dahil sila ay mga kilalang tao na. Ano ba yung tawag sa mga kilalang tao? Mga sikat na. Individual. Yeah. So ano sila? Mga sikat na. May kalagayan na sila sa posisyon. May mga trabaho na sila. May malakas na silang pangalan. So dahil dito, namamayagpag ang political dynasty. Ano pa kaya, Miss Tayoto, ano pa kaya ang dahilan? Bakit namamayagpag pa ang political dynasty? Kasi ma'am, nagkakaroon, itong mga pamilyang to ay nagkaroon na ng kapangyarihan at mas lumawak ang kanilang kayamanan. So, lahat, alam naman natin na kapag may pera, madaling makuha ang mga tao, kaya patuloy pa rin silang binubutuhan. So, siguro isa din sa dahilan ay kakulangan ay marami pa rin tao o Pilipino ang hindi mulat sa katotohanan. Yes. Palakpakan natin si Miss Tayoto. Sino pa? Yes, Miss Tayoto. Ang gobyerno rin may kinalaman sa ganitong dahilan. Kung isipin natin, kung bakit patuloy pa rin namamayagpag ang political dynasty ay dahil na rin sa kawalan ng batas patungkol dito sa ganitong issue. Yes, very good. Alam naman natin na meron na tayong batas. Nakasaad na ito sa saligang batas ng 1987. Ngunit, bakit ba hindi ito maipasa-pasa? Meron ba kayong ideya? Dahil kasi nasa tungkulan Ganito ba yun? Posibleng dahil po mismo ang nagpapatupad nito ay kasali sa ganitong gawain o sa pagpaano ng political dynasty. Yes, palakpakan natin si Mr. Oban. Tama ang sinabi niya. So, ito yung iba. Nasabi na nga, dahil sa matibay na pundasyong political at socio-economic ng mga political dynasties, kawalan ng batas laban sa dinastiyang political or absence of anti-dynasty law, at karagdagang kahinaan ng mga potensyal na grupo na kontra sa political dynasty. Bakit kaya mahina? Bakit kaya nasabing mahina yung potensyal na grupo na kontra sa political dynasty? Dahil sa sinabi mo na ang mga political dynasty family na nasa katungkulan ay mga prominenteng tao. And those ay yung mga grupo na kontra dito ay hindi naman prominent. Yes. And they don't have the power to oppose ay para halabanin ang mga pamilya nito. Yes, napakagaling. So, tuwing election ay may lamang ang mga dynasty talaga dahil sila yung mayayaman, may mga pera, no? So, may kapangyarihan sila na gumastos ng mga stickers, ng ano pa. Yung pag-election, ano yung mga nakikita niyo sa daan? Tarpaulin. Yes, very good. Political scheme. So, dahil nga may pera sila, walang talagang laban yung iba. So, dahil sa mga stickers, mga poster na yun, sila yung mas nakikilala, like bumabango yung pangalan nila. So, alam niyo ba kung ano ang kanilang tactics na ginagamit? Para maihalal sila ng paulit-ulit. Guys, class, ano kaya yung tactics na ginagamit ng mga political dynasty? Para sila lang yung laging nasa posisyon. Like, parang sila lang yung binoboto palagi. Siguro pa. Yes, may sinasabi ka, Mr. Gerald? Parang tungkol sa patronage. Yes, tumpak! Patronage politics. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng politics patronage, Mr. Subion? Ang patronage politics po ay ang pagbibigay ng lagay kapalit ng boto ng mga tao. Yes, very good. Nandito. Ang patronage politics ay isang paraang ginagamit ng mga politiko upang mabigay ng lagay sa
kapalit ng suporta o boto. Ito ay maaaring pamibigay ng trabaho o posisyon sa gobyerno kapalit ng suporta o boto. So, nasabi na kanina na isang example dito ay vote buying. Sino yung nagsalita ay nag-answer ng vote buying? Yes, 10 points. Very good. Ay, ito. Grabe po ba? Okay.